Hindi ka nila magagawang pagtaksilan. Kapatid natin yun. At sobrang laki ng pagmamahal at respeto niya sa'yo. Tama ka, demonyo nga ako. At ang demonyong to ang magbibigay ng karma sa inyo. Sa impyerno na tayo magtutuos! Kwentong Takip Silim. Sa mga kakwentong takip silim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Huwag niyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Lahat tayo ay may sikreto. At lahat ng pamilya ay may tinatagong baho na ayaw nating malaman ng kahit na sino. Ang kwentong mapapakinggan natin ay nababalot ng misteryo. Ito ang magpapatunay na kahit kailan, hindi talaga natin basta-bastang malalaman ang buong katotohanan ng isang pangyayari. Marami itong bersyon, kaya dapat ay maging maingat tayo kung sino ang ating papaniwalaan. Halina't sabay nating pakinggan ang kwentong pinamagatang Runaway Bride. Albert, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Elise na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Padre. Elise, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Albert na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Inuulit ko, Elise, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Albert na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Ate Denise, ano kaya nangyayari kay Ate Elise? Bakit hindi siya nagsasalita? Tsaka, napapansin mo ba na parang wala siyang reaksyon? Para siyang bato. Hindi ko rin alam. Anong problema ng batang yan? Bakit hindi siya nagsasalita? Mahal, may problema ba? Masama bang pakiramdam mo? Hindi. Ineng, meron bang problema? Bakit hindi ka sumasagot? Hindi na matutuloy ang kasal. Ate, Teka. Ate Elise, bakit? Elise, umayos ka! Huwag mo kaming ipapahiya dito! Pasensya na. Elise, bumalik ka dito! hahabulin ko si Elise. Kakausapin ko siya. Sasama ako, makikinig si ate sa akin. Vincent, ikaw na munang bahala kina nanay at tatay. Opo, ate. Diyos ko, anong nangyayari? Isa tong malaking kahihiyan. Hindi. Almira, ano nangyayari sa'yo? Tay, inaatake sa puso si nanay. Tulong! Tulungan niyo po kami! Tumawag kayo ng ambulansya! Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa kwentong takip silim. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vincent, tubong Southern Leyte, na ngayon ay nakatira na sa Davao City. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay nangyari taong 1986 sa isang maliit na bayan sa Leyte kung saan ako lumaki. Puno ng misteryo at kababalaghan ng kwentong ito na matagal na panahon ko nang itinatago.
Nagsimula po lahat nung nag-runaway bride ang panganay naming si Ate Elise sa kanyang kasal. Matagal na po silang magkasintahan ni Kuya Albert at sa katunayan, perfect couple sila kung ituring ng mga tao sa bayan namin. Kakauwi lang noon ni Ate Elise mula sa Japan. Bilang breadwinner, nagdesisyon po kasi siyang magtrabaho bilang factory worker sa ibang bansa nang bumagsak ang kabuhayan namin. Nalulung po kasi sa sugalang aming tatay na siyang naging dahilan ng aming paghihirap. Dahil sa pagsusumikap ni Ate Elise ay unti-unti kaming nakabangon. At nang umuwi siya sa Pilipinas ay nagdesisyon agad sila ni Kuya Albert na magpakasal. Kaya isang malaking palaisipan sa akin kung bakit niya tinakbuhan ang kanilang kasal. Hindi. Hindi ito maaari. Wala na akong asawa. Tay, tama na po. Kasalanan ni Elise ang lahat ng to. Kung hindi niya tayo ipinahiya sa simbahan, hindi sana atakin sa puso ang nanay niyo. Buhay pa sana siya ngayon. Wala na si nanay. Denonarable raw po siya, ate. Diyos ko. Hindi. Imposible. Nasaan ang magaling niyong kapatid? Nasaan si Elise? Ilabas niyo siya. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa nanay niyo. Kriminal siya. Pasensya na po, Mang Ramon. Pero hindi po namin siya naabutan. Sinubukan namin siyang habulin pero bigla na lang siyang naglaho. Demonyo talaga yung Elise na yan. Tay, tama na po. Siguro naman may mabigat na dahilan si ate kaya niya nagawa yun. Kahit gaano pa kabigat ang dahilan niya, hindi pa rin nung kayang baguhin ang katotohanan na pinatay niya ang nanay niyo. Siya ang may kasalanan kung bakit namatay ang asawa ko. Tay, anong ginagawa niyo? Ba't yung tinatapon ng mga damit ni ate? Wala nang silbi yung mga to. Hindi na rin naman uuwi dito ang ate niyo. Pero tay, di ba hinahanap pa rin siya ng mga pulis? Paano po pag nahanap siya at nakauwi sa atin? Wala na siyang lugar sa pamamahay na to. Mula ngayon ay tinatakwil ko na siya sa pamilyang to. Kaya sige, itapon at sunugin na natin tong mga damit niya. Tay, huwag niyo namang gawin to ngayon. Pinaglalamayan pa natin si nanay. Pinaglalamayan natin ang nanay niyo dahil pinatay siya ng ate niyo. Tay, nakakasiguro po akong hindi ginusto ni ate na mangyari ang lahat ng to. Abit kinakampihan mo pa talagang kriminal na yon? Hindi naman po sa ganun. Mula ngayon ayoko nang marinig pa ang pangalan ng ate ninyo. Binuburo ko na siya sa pamilyang to. Para sa akin, patay na siya. Maliwanag ba? Sir Jupiter, tuluyang nasira ang aming pamilya dahil sa pangyayaring yun. Namatay si nanay, napuno ng galit at pagluluksa si tatay. Naglaho na parang bula si Ate Elise at si Ate Denise naman ay mayroon palang itinatagong lihim. Sa mismong gabing yun ay nakumpirma ko ang isang bagay na hindi ko kaagad pinaniwalaan. Pasado 11:00 na po ng gabi noon, iilan na lang ang mga taong nasa lamay. Medyo inaantok na ako kaya hinanap ko si Ate Denise para sana makiusap na siya muna ang magbantay sa lamay. Sa kakahanap ko sa kanya, umabot ako sa madilim na parte ng likod bahay. At dito ko sila nakita ni Kuya Albert na magkausap. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno para makinig. At talaga namang nagulantang ako sa aking mga narinig ng gabing yun.
Nababaliw ka na ba? Ngayon mo talaga gustong sabihin kina tatay ang tungkol sa atin? Pinaglalamayan pa si nanay. At hanggang ngayon hindi pa nahahanap ang ate. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang importante lang sa akin ay hindi na natin kailangang itago ang ating relasyon. Si Elise na mismo ang umatras sa kasal. Hindi mo ba naiisip na baka ito na ang pagkakataon natin para maging masaya? Tayong dalawa naman talaga ang tunay na nagmamahalan. Sa tingin mo tatanggapin agad tayo ng mga pamilya natin? Hindi. Magiging napakahirap to para sa atin. Lalo pa ngayon na napakagulo ng sitwasyon. Kung ganun, hanggang kailan natin itatago ang lihim na to? Basta, maghintay muna tayo ng tamang pagkakataon. Huwag muna ngayon. Basta kailangan nilang malaman ng totoo bago pa lumaki ang tiyan mo. Kung hindi pa tumakbo sa kasal namin si Elise, hindi ko rin sana malalaman ang tungkol sa pagbubuntis mo. Hindi ko nasasabihin sa'yo dahil ayokong makagulo sa inyo. Pwes, paninindigan ko ang bata. Totoo pala talagang pinagtaksilan nila si Ate Elise. At buntis si Ate Denise. Diyos ko. Patuloy pa rin po ang paghahanap namin sa inyong anak. Inaamin po namin na nahihirapan kami. Halos wala na kasi siyang iniwang bakas. Sobrang misteryoso ng pagkawala ni Elise. Ni walang nakakita sa kanya mula nung lumabas siya sa simbahan. Pero huwag kayong mag-alala. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya at hindi kami titigil hanggat hindi namin siya nakikita. Wala na akong pakialam sa babaeng yon. Para sa akin, nagpatay na siya. Kaya mabuti pang itigil niyo na ang paghahanap sa kanya. Nagsasayang lang kayo ng panahon. Tay, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Totoo naman ah. Wala sana sa loob ng kabaong na yan ng asawa ko. Kung hindi dahil sa babaeng yon, pinatay niya ang nanay niyo. Tay, saan kayo pupunta? Vincent, sundan mo si tatay. Pagpahingahin mo muna siya sa kwarto niya. Sir, pasensya na po kayo sa inasal ng tatay namin. Masyado lang po siyang emosyonal dahil sa mga nangyari. Pero ituloy niyo po ang paghahanap kay ate. Nag-aalala po kami sa kanya. Lumipas ang 3 araw at wala pa rin kaming balita tungkol kay Ate Elise. Hindi pa rin siya nahahanap ng mga pulis. Inilibing na rin po namin si nanay dahil wala naman na kaming hinihintay na mga kamag-anak. Tay, tama na po. Ang nanay niyo. Hindi ko matanggap. Hindi ito maaari. Almira. Almira. Denise, saan ka pupunta? Ate! Nagulat po kami nang bigla na lang tumakbo si Ate Denise papunta sa kung saan. Para po siyang nawala sa kanyang sarili. Kaya mabilis namin siyang sinundan ni Kuya Albert hanggang nakarating kami sa pinakadulong bahagi ng sementeryo. Iilan lang po ang nakalibing doon. Sobrang tahimik at halos mga talahib na lang ang makikita sa paligid. Ate, anong ginagawa mo dito? May hinahabol ako. Pero bigla na lang siyang nawala. Nasaan na kaya yun? Hinahabol? Sino naman yun? Kanina kasi, habang nililibing si nanay, may nakita akong nakaitim na babae na parang nagmamasid sa atin. May suot siyang itim na belo kaya hindi ko agad nakita ang mukha niya. Pero unang kita ko pa lang sa kanya, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Bakit naman? Tsaka, baka isa lang yun sa mga kapitbahay niyo na nakikipaglibing sa nanay niyo. Hinawi niya ang kanyang suot na belo. At nakita ko. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Sigurado ako. Nakangiti siya na parang isang demonyo. Nakakapangilabot. Sinong nakita mo? Si Ate Elise. Ano? Imposibleng sinasabi mo, ate.
Hanggang ngayon nawawala pa rin siya. Nahihirapan nga ang mga pulis na hanapin siya, di ba? Hindi. Nakita ko talaga siya kanina. Nakita ko si Ate Elise. Kung gano'n, nasan siya? Bakit wala siya dito? Denise, sa tingin ko namamalik mata ka lang. Hindi na nakakapagtaka dahil ilang araw ka na rin walang sapat na pahinga. Habang magkausap silang dalawa ay napansin ko ang kakaibang concern ni Kuya Albert para kay Ate Denise. Pero ramdam ko pa rin po na sinasadya nilang hindi iparamdam sa akin na may namamagitan sa kanila. Kung alam lang nila na alam ko na ang totoo. Pero kinagabihan ay nahuli ko na naman po silang magkausap sa likod bahay. Natatakot ako. Pakiramdam ko ay may masamang binabalak si Ate Elise sa atin. Paano mo naman nasabi yan? Ni hindi niya alam ang tungkol sa atin. Paano kung nahuli niya tayo? Kaya siya umatras sa kasal niyo. Naging maingat tayo. Imposibleng nalaman niyang may relasyon tayo. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Parang may mangyayaring masama. Kumalma ka lang. Hindi makakabuti sa baby ang pag-aalala mo. Wala kang dapat ipag-alala. Walang mangyayaring masama. At kung meron man, hindi ko kayo pababayaan. Umuyom ang palad ko. Gusto ko na silang sugurin at kumprontahin. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Galit na galit ako sa kataksilang ginawa nila kay Ate Elise. Pero alam kong walang mangyayaring mabuti kung magpapadala ako sa aking emosyon. Pero alam ko rin na kailangan kong kausapin ng masinsinan si Ate Denise. Kaya naman nang umuwi na si Kuya Albert, sinundan ko si Ate Denise patungo sa kwarto niya. Ate, Oh Vincent, ba't gising ka pa? Gabing-gabi na. Matulog ka na. kailangan natin mag-usap Tungkol saan? tungkol sa sekreto niyo. Vincent, Alam ko na ang tungkol sa relasyon niyo ni Kuya Albert. paano? Sinabi ni Ate Elise sa akin, nahuli niya kayo. Ano? Hindi ko agad siya pinaniwalaan. Sa katunayan, pinagtanggol ko pa nga kayo. Ang sabi ko sa kanya, hindi mo magagawa ang binibintang niya. Sabi ko mahal na mahal mo siya at hindi mo siya kayang pagtaksilan. Pero 2 beses ko nang narinig ang pag-uusap niyo ni Kuya Albert. Magpapaliwanag ako. Totoo pala. Totoo palang pinagtaksilan niyo si ate. Nakikiusap ako. Huwag mo ipagsasabi sa kahit na kaninong tungkol sa nalalaman mo. Lalo na kay tatay. Bakit ate? Natatakot ka bang malaman niya na buntis ka at si Kuya Albert ang ama? Hinaan mo ang boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Paano mo nagawa ito sa kapatid natin? Mahal na mahal niya tayo. Wala siyang ibang inisip kundi ang kapakanan natin. Nagsakripisyo pa nga siya para sa atin nung nagtrabaho siya sa Japan. Siya ang dahilan kung bakit kahit papano'y guminhawa ang buhay natin. Tapos ito lang ang isusukli mo? Oo, inaamin ko. Isang malaking kasalanan ang ginawa ko. Nagkamali ako. Pero makinig ka sa akin, Vincent. Marami ka pang hindi nalalaman. Hindi mo pa lubusang kilala ang kapatid natin. Anong ibig mo sabihin? Malakas ang kutob ko na may masama siyang binabalak. Vincent, kailangan nating mag-ingat sa kanya. Hindi siya mabuting tao kagaya ng inaakala mo. Ate, ano ba? Tumigil ka nga. Pagkatapos mong traidorin si Ate Elise, ngayon naman nagsisiraan mo siya? Gusto mong malaman ang buong katotohanan? Pues sasabihin ko sa'yo lahat. Hinila po ako ni ate papasok sa kanyang kwarto. Inilak niya agad ang pinto para raw walang makapasok na kahit sino. Dahil isang madilim na sekreto raw ang isisiwalat niya sa akin sa gabing yun. 3 taon ang pagitan ng edad namin ni Ate Elise. Pero sa kabila nun, palagi pa rin kaming ikinukumpara ng mga tao sa paligid namin. Mahiyain kasi si ate nung mga bata pa kami. Halos hindi umiimik. Hindi rin siya mahilig mag-ayos at walang hilig sa pag-aaral. Pumapasa naman siya, pero laging naikukumpara ang grades niya sa grades ko. Lagi kasi akong honor student noon.
Maraming beses ko ring narinig na kinukumpara nila ang ganda ko sa itsura ni Ate Elise. Para raw kaming hindi magkapatid. Hindi na lang umiimik si ate. Pero pati ako ay nasasaktan rin para sa kanya. Minsan na rin kasi niyang sinabi sa akin noon na naiinggit raw siya sa akin. Kasi ako raw ang paborito ng mga magulang natin. At ako rin ang gusto ng mga tao. Naiinggit si Ate Elise sa'yo? Nung una ayokong isipin na naiinggit siya sa akin. Baka nasasaktan lang siya dahil nararamdaman niyang mas paborito ako ng mga magulang natin. Pero nung nagdalaga kami, isang pangyayari ang mas nagpatunay sa akin na naiinggit nga siya sa akin. Ano yun? Si Albert. Inagaw niya si Albert sa akin. Anong sabi mo? Gusto kitang ligawan. Pero, ang akala ko, Akala mo ano? sigurado ka ba? 3 taon ang pagitan ng edad natin. Kung makapagsalita ka naman, parang lolo mo na ako. Age doesn't matter nga, di ba? Tsaka habang magkasayaw tayo ngayon, hindi naman halata na mas matanda ako ng 3 taon sa'yo? Akala ko, si Ate Elise ang gusto mo. Kayo kasi yung magkaedad at pansin ko rin na sobrang malapit kayo. Isang mabuting kaibigan ang tingin ko sa ate mo, kaya malapit kami sa isa't isa. Pero ang totoo niyan, matagal na akong may gusto sa'yo. Plano ko talaga magtapat sa'yo sa dibu mo. Kaya heto ako ngayon. Sinasabi ko na sa'yo ang intensyon kong manligaw. Sir Jupiter, ayon sa kwento ni Ate Denise, matagal na raw siyang may gusto kay Kuya Albert. Magkaibigan kasi ang mga pamilya namin, kaya palagi silang nagkikita. Mula pagkabata ay magkaibigan na raw sila. Pero mas pinili niya na wag na lang ipaalam kahit kanino ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Alam raw kasi niya na may gusto dito si Ate Elise. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pasensya na, Albert. Pero hindi ko lang kasi inasahan ang lahat ng to. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita minamadali. Pag-isipan mo lang. Basta't gusto talaga kitang ligawan. Oh, napakaseryoso niyo namang dalawa habang sumasayaw. Ano bang pinag-uusapan niyo? Wala, ate. Happy birthday ulit, Denise. Ang bilis ng panahon, 18 ka na. Salamat, ate. Maaari ko bang hiramin ang iyong kasayaw? Po? Gusto ko sanang makasayaw ang aking kaibigan. Albert, maaari ba tayong sumayaw? Siyempre naman. Bakit mo pinaubaya si Kuya Albert kay Ate Elise? Kasi naaawa ko kay ate. Mula pagkabata, pakiramdam niya ay walang nagmamahal sa kanya. Madalas niyang sinasabi sa akin na pakiramdam raw niya ay hindi siya parte ng pamilya natin. Malayo kasi ang loob ng mga magulang natin sa kanya. At ang totoo, ako lang naman talaga ang malapit sa kanya. Kaya ayaw mong masaktan siya dahil ikaw lang ang kakampi niya. Ipinagtapat ni Ate Elise sa akin noon na gustong gusto niya talaga si Albert. Sa lahat raw ng mga lalaking nakilala niya, si Albert lang ang nagparamdam sa kanya na maganda siya at espesyal. Kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na si Albert lang ang kanyang mapapangasawa at ikamamatay raw niya kapag napunta ito sa iba. Sinabi niya yun? Oo, sinubukan kong ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Albert. Pero natakot ako kay Ate Elise. Bakit? Ate, maniwala ka. Hindi ko rin inasahan ang ipinagtapat ni Albert sa akin. Kung ganon, ikaw pala talaga ang gusto niya at hindi ako. Kagaya din pala siya ng mga magulang at kamag-anak natin na ikaw ang mas paborito. Ate, hindi naman sa ganun. Gusto mo rin ba siya? Ate, Magtapat ka sa akin. May nararamdaman ka rin ba para kay Albert? Bakit hindi ka makasagot? Mahal mo rin ba si Albert? oo ate.
Patawarin mo ako. Traidor ka! Alam mong matagal na akong may pagtingin sa kanya. Pero ate, hindi ko naman kayang pigilan ang nararamdaman ko. At higit sa lahat, hindi ko naman kasalanan na may gusto rin siya sa akin. May plano ka bang sagutin siya? Ate, Makikipagmabutihan ka sa lalaking mahal ko? ate, nakikiusap ako. Intindihin mo naman ako. Hindi ko kayang diktahan ang nararamdaman ko. Mahal ko rin si Albert. At alam mong ikamamatay ko pag napunta siya sa ibang babae, lalong-lalo na sa'yo, na mismong kapatid ko. Ate, nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi pwede. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Ate, anong ginagawa mo? Bakit mo kinuha ang gunting? Bitiwan mo yan. Nanlaki raw po ang mga mata nang makitang itinutok ni Ate Elise ang gunting sa pulso nito. Sinubukan niya raw itong pigilan, pero tila desidido na ito sa gustong gawin. Ate, ano ba? Nakikiusap ako. Hindi naman kailangang umabot sa ganito. Ikaw lang ang nag-iisa kong kakampi sa mundong to. At si Albert lang ang tanging lalaking minahal ko. Kaya hindi ko makakayang makita kayong magkasama. Ikamamatay ko pag nagkaroon kayo ng relasyon. Pag-usapan natin to ng mahinahon. Ate, please huwag mong pagtangkaan ang buhay mo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa masaksihan ang pagmamahalan nyo. Ate, tama na. Pakiusap, huwag mo naman tong gawin sa akin at sa sarili mo. Kalimutan mo na si Albert. Maganda ka at matalino. Gusto ka ng lahat. Tsaka kung marami pang lalaki magkakagusto sa'yo, magmamahal ka pa ng ibang lalaki. Pero ako, hindi na ako makakahanap ng iba pa. Si Albert lang. Hindi yan totoo. Mangako ka sa akin na hindi mo siya sasagutin. Ate, huwag ka naman ganito. Una ko siyang minahal. At alam kong ako naman talagang gusto niya. Naguguluhan lang siya. Kaya akala niya may gusto siya sa'yo. Ate, Mangako ka sa akin. Mangako kang hindi mo sasagutin si Albert. Hindi mo siya aagawin sa akin. Napilitan kang mangako sa kanya, ganun ba? oo. Natakot ako na baka magpakamatay nga talaga si Ate Elise nang dahil sa akin. Hindi yun makakaya ng konsensya ko. Kaya, labag man sa kalooban ko, hindi ko sinagot si Albert. Iniwasan ko na rin siya kahit ang ginagawa niya ang lahat ng paraan para mapalapit sa akin. Ano naman ang sinabi ni Ate Elise? Ni hindi man lang siya naawa sa'yo? Kasi hindi yan ang pagkakakilala ko sa kanya. Siya ang tipong iisipin muna ang ibang tao bago ang kanyang sarili. Hindi. Hindi siya naawa sa akin. Kinamit pa niya ang pagkakataong yun para makipaglapit kay Albert. Malungkot kasi nun si Albert at nasasaktan sa paglayo ko sa kanya. Kaya mas inilapit pa ni Ate Elise ang kanyang sarili dito. Hanggang sa nalaman ko na lang na sila na pala. Hindi ko lubos mapaniwalaan ang mga sinasabi mo. Kilala ko si Ate Elise at hindi niya magagawa ang mga ito. Alam kong mahirap paniwalaan. Mataas ang pagtingin mo sa ate natin dahil sa lahat ng mga sakripisyong ginawa niya para sa pamilya natin. Pero maniwala ka, hindi totoong biktima si Ate Elise at hindi siya mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa pamilya natin, ito lang ang isusukli mo? Ate, hindi mo ako maloloko. Alam ko ang buong kwento. Ano? Sinabi sa akin ni Ate Elise ang lahat-lahat, pero hindi ko siya pinaniwalaan at isa yun sa mga pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Pinagtanggol ko pa kayo sa kanya. Ang sabi ko, hindi niyo siya magagawang pagtaksilan, pero nasaksihan ko mismo ang pagtataksil niyo, ate. Vincent, makinig ka naman sa akin. At ngayon gusto mo pang baliktarin ang kwento? Anong klaseng kapatid ka?
Anong mga kasinungalingan bang itinanim ng ate dyan sa isip mo? Sa gabi pong yun, Sir Jupiter, ay isiniwalat ko sa kanya ang lahat ng mga bagay na nalaman ko mula kay Ate Elise. Nung umuwi po kasi ang ate galing Japan at habang inaasikaso ang kasal nila ni Kuya Albert, naabutan ko siyang umiiyak sa kanyang kwarto. Pinuntahan ko lang siya doon para sana kumustahin. Napansin ko kasi na parang wala siya sa kanyang sarili noong mga araw na yun. Ano? May relasyon sina Ate Denise at Kuya Albert? Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa'yo. Ate, imposible ang sinasabi mo. Nahuli ko silang magkahalikan kanina sa likod bahay. Ano? Paano nila nagawa sa akin to? Ano bang nagawa kong kasalanan para magkaganito ang buhay ko? Ate, hindi ka nila magagawang pagtaksilan. Lalong-lalo na si Ate Denise. Kapatid natin yun. At sobrang laki ng pagmamahal at respeto niya sa'yo. Sigurado ako sa nakita ko. Magkahalikan talaga sila ng nobyo ko. Anong ginawa mo? Nanahimik lang ako. Gusto ko sana silang sugurin at iparamdam sa kanilang galit ko. Pero ayoko mas lalo pang lumaki ang gulo. Kaya papalagpasin ko na lang yun. Iisipin ko na lang na hindi yun nangyari. Ano? Handa ng lahat para sa kasal namin ni Albert. Kaya hindi pwedeng magkagulo. Oras na may kasal kami, tsaka ko na lang sila kakausapin at sisiguraduhin kung mapuputol ng relasyon nila. Pero ate... Tsaka wala rin namang mangyayari eh. Kahit na magalit pa ako, at kahit na si Denise pa ang may kasalanan, siya pa rin naman na ipagtatanggol ng mga magulang natin. Sir Jupiter, ayon sa kwento ni Ate Elise, anak raw siya sa labas ng tatay namin. Kababata at dating kasintahan raw ng tatay namin ang kanyang ina. Pero nagkahiwalay raw ang mga ito noon dahil sa kagustuhan ng mga magulang ni tatay. Pero kalaunan habang may asawa na si tatay, palihim pa rin daw itong nakipagrelasyon sa ina ni Ate Elise. At siya na nga raw ang naging bunga ng kasalanan ng mga ito. Tama lang na namatay sa sakit sa baga ang inyong ina. Totoo nga namang may karma, no? Elmira, pwede ba? Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng bata. Dinala ko nga siya rito dahil wala na siyang iba pang matutuluyan. Wala nang iba pang makakapag-alaga sa kanya. Ang kapal naman talaga ng mukha mo para dali ng bastardang yan dito. Pero sige, baka sabihin mo wala akong puso eh. Total ay wala naman siyang kasalanan. Tatanggapin ko siya bilang parte ng pamilyang ito pero didisiplinahin ko siya at palalakihin sa paraang naaayon sa kagustuhan ko. Sisiguraduhin kong lalaki siyang ibang-iba sa marumi niyang ina. Kahit kailan ay hindi raw niya naramdamang parte siya ng kanilang pamilya. Parang araw siyang katulong kung ituring ng mga ito. Hindi lang daw basta istrikta si nanay sa kanya, kundi malupit daw talaga ito. Konting pagkakamali lang niya ay pinapalo na siya kaagad nito. Samantalang lagi naman daw ipinapamukha ni Ate Denise sa kanya na isang bastarda lang siya. Nakauwi na ba sina Albert at ang mga magulang niya? Oo, kakauwi lang nila. At bakit ka naman nakangiti, Aber? Ha? Wala. Kanina pa kita napapansin. Nakapako ang tingin mo kay Albert. Hindi, Denise. Sabihin mo nga, may gusto ka ba sa kanya? Wala. Siguraduhin mo lang. Matagal nang magkaibigan ng mga pamilya namin. Kaya noon pa man alam ko nang siya ang gusto kong mapangasawa. Ano? Ba't parang gulat na gulat ka? Sino pa ba ang dapat na mapangasawa ko? Kaya ikaw, kung may nararamdaman ka nga para kay Albert,
Itigil mo na lang ang pag-iilusyon mo. Hindi rin naman siya magkakagusto sa isang bastardang katulad mo. Huwag ka nang umasa. Pero nangyari raw ang hindi inaasahan. Isang araw ay nagtapat raw si Kuya Albert sa kanya. At dahil pareho sila ng nararamdaman ni Ate Elise, sinagot niya ito kahit na alam niyang magdudulot ito ng malaking gulo sa pamilya namin. Nay! Ang lakas ng loob mong suwayin ang utos ko! Pagkatapos kitang tanggapin sa pamamahay na to, susuwayin mo lang ako? Handa naman po akong sundin ang utos niyo. Pero hindi po sa pagkakataong to. Hindi ko po kayang hiwalayan si Albert. Mahal na mahal ko po siya. Kita niyo na po. Ang laki-laki na ng ulo ni ate. Akala mo kung sino siya kung umasta. Inagaw lang naman niya sa akin si Albert. Denise, ano ka ba? Tama na. Alam natin parehong katotohanan. Ako ang mahal ni Albert at hindi mo lang yun kayang tanggapin. Tatay! Huwag mo pagtataasan ng boses ang kapatid mo. Ikaw ang may kasalanan dito. Wala akong kasalanan, tay. Sinusunod ko lang ang damdamin ko. Pinaglalaban ko lang ang pag-iibigan naming dalawa ni Albert. Wala naman sigurong masama doon. Walang hiya ka talaga. Mga agaw! Bilang ikaw naman ang mas nakakatanda sa inyo, ikaw na ang magparaya. Hiwalayan mo na si Albert at hayaan mo na siyang maging masaya sa piling ng kapatid mo. Ano? Tay, naririnig niyo bang sarili niyo? Paano niyo to nagagawa sa akin? Anak niyo rin naman ako Sa kabila raw po noon ay nanindigan pa rin si Ate Elise. Hindi siya nagpadala sa utos ng mga magulang namin. Desidido raw kasi talaga siya na ipaglaban ang relasyon nila ni Kuya Albert. Kaya sa huli ay wala na rin daw pong nagawa si Ate Denise para paghiwalayin sila. Hanggang sa bumagsak ang kabuhayan ng pamilya namin. Nalulung pala sa sugal si tatay at nilustay niya ang halos lahat ng pera namin. Nagkasakit pa sa puso si nanay at kailangan ng pera upang makabili ng kanyang mga gamot. Nagdesisyon akong mangibang bansa para makatulong sa pamilya natin. Baon na rin kasi tayo nun sa utang. Sa kabila ng ipinakita nilang kasamaan sa'yo, nagawa mo pa rin silang tulungan? Oo, masama ang loob ko sa kanila. Pero sila pa rin ang nagpalaki sa akin. Kaya malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanila. At hindi ko sila pwedeng pabayaan. Anong sinabi ni Kuya Albert? Wala na bang ibang paraan? Kailangan mo ba talaga tong gawin? Kung may ibang paraan lang, hindi ko to gagawin eh. Mahirap din naman para sa akin na magtrabaho sa malayo, pero wala akong ibang magagawa eh. Ito lang ang naiisip kong paraan para makatulong sa pamilya natin. Ang layo-layo ng Japan. Paano naman tayo? Susulat ako. Pangako ko yan sa'yo. Tsaka, pansamantala lang naman to eh. Mag-iipon lang ako ng pera at pagkatapos ng kontrata ko, uuwi na ako agad dito. Wala na ba talaga ako magagawa para pigilan ka? Patawarin mo ko, Albert. Kailangan ko tong gawin. Naiintindihan ko. Pero mangako ka sa akin na sa oras na umuwi ka, magpapakasal na tayo. Albert. Mangako ka. Mangako ka. Pangako. Magpapakasal tayo pagka uwi ko. Napakasinungaling talaga ng kapatid natin. Huwag kang maniwala sa mga sinabi niya, Vincent. Hindi mo siya dapat na pagkatiwalaan. Hindi ko na alam kung sino paniniwalaan ko. Pareho ko kayong kapatid at pareho rin kayong mahalaga sa akin. Malaki ang tiwala ko sa inyo. Pero ngayon, ewan ko.
Hindi ko magagawang magsinungaling sa'yo. Kilala mo ko, kaya maniwala ka sa akin. Hindi mo pa lubusang kilala si Ate Elise. Hindi mo pa alam ang mga bagay na kaya niyang gawin. Sa ngayon, hindi na muna mahalaga kung sinong nagsasabi ng totoo. Ang importante ay malaman ni tatay ang tungkol sa pagbubuntis mo, Ate Denise. Hindi mo pwedeng itago yan habang buhay. Naghahanap lang ako ng tamang pagkakataon. Alam mo namang nakatutok ang atensyon ng mga tao ngayon sa pamilya natin. Pag nalaman nilang buntis ako at si Albert ang ama, iisipin nilang ako ang dahilan kung bakit nag-runaway bride si Ate Elise. Hindi nga ba? Ilang beses nakiusap si Ate Denise na itago ko muna ang nalalaman ko. Nangako siyang sasabihin sa pamilya namin ang totoo sa lalong madaling panahon. Kaya pinagbigyan ko na po siya dahil na-realize ko rin namang mas mabuti kung siya ang magsasabi noon kay tatay. Lumipas ang 1 linggo. Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga pulis kay Ate Elise, pero hindi pa rin nila ito natagpuan. Hanggang sa kumalat ang isang masamang balita sa bayan namin. May isang bangkay raw ang natagpuang palutang-lutang sa ilog. Nakasuot raw ito ng trahe de boda. Diyos ko, si Elise nga ba to? Magkahulma sila ng katawan ni ate. Ito rin mismo ang suot na wedding gown ni ate. Hindi pa patay si ate. Halos hindi na po namin makilala ang bangkay, Sir Jupiter. Puno po kasi ito ng sugat at nabubulok na rin talaga ito. Pero alam ko sa loob-loob ko na si Ate Elise talaga yun. Hindi ko lang talaga kayang tanggapin ang katotohanan. Iyak po ako ng iyak. Walang pakialam sa mga taong nakatingin sa akin. Hinawakan naman ako ni Ate Denise at niyakap ng mahigpit. Vincent, tama na. Tama na. Hindi si ate yan. Imposibleng patay siya. Sir, hanapin niyo po ang Ate Elise ko. Hindi po siya ang bangkay na to. Buhay ang ate ko. Dahil halatang si Ate Elise po talaga ang bangkay, dinala na po ito sa bahay namin upang paglamayan. Closed casket po ang nangyaring lamay dahil sa itsura ng kanyang bangkay. Pina-autopsy po ito at nakita na maraming beses itong pinagsasaksak ng kung sino mang pumatay dito. Sir Jupiter, napaka-brutal po ng pagkakapatay kay Ate Elise. Wala pong sign na hinala ito. Pero nakuha sa report na ilang beses itong sinaktan bago tuluyang nabunutan ng hininga. Habang ibinuburol si Ate Elise ay tuloy ang investigasyon ng mga pulis upang malaman kung sino ang pumatay dito. Itigil niyo na ang pagdasal. Tay, pakiusap, respeto naman po natin ang lamay ni ate. Matulog na lang po kayo't nakainom kayo. Paano ko irerespeto ang pumatay sa nanay niyo? Hindi. Hindi niyo dapat na ipagdasal ang kaluluwa niya. Alam niyo kung bakit? Dahil wala na siyang pag-asang makapasok sa langit. Masusunog sa impyerno ang kaluluwa ng babae yun. Tay, anak niyo pa rin po si Ate Elise. Paano niyo po nasasabi ang mga bagay na yan? Wala akong anak na mamamatay tao. Nanggulo po kaagad si tatay sa unang gabi pa lang ng lamay ni Ate Elise. Sa katunayan, kung hindi kami nakiusap sa kanya, hindi rin sana siya papayag na paglamayan si ate sa bahay namin. Sa galit ni tatay ay muntik na po niyang itumba ang kabaong ni ate. Ate, may mga pulis. Anong ginagawa niyo rito?
Di ba sinabi ko nang itigil nyo ng investigasyon? Nagsasayang lang kayo ng oras nyo. Wala naman kami pakialam kung sinong pumatay kay Elise. Karma niya na siguro to dahil pinatay niya ang asawa ko. Narito po kami para imbitahan sa presinto sina Denise at Albert. Po? Bakit po? Suspect po ba kami? Teka, bakit kailangan naming pumunta sa presinto? Wala naman kaming alam sa pagkamatay ni ate. May nakausap po kaming witness na nagsabing nakita raw niya kayong dalawa. Nakausap si Elise sa may ilog at nung araw mismo na nawala ito. Ano? Imposible ang sinasabi niyo. Oo nga po, sir. Kasi hinabol ni Ate Denise at Kuya Albert si Ate Elise nung tumakbo ito palabas ng simbahan at hindi nila ito inabutan. Base sa investigasyon namin at base na rin sa nakalap naming statement mula sa isang witness, iba ang nangyari. Naabutan nila si Elise. Nagkausap sila sa may ilog. At hindi lang basta nagkausap, nagkasagutan pa raw talaga sila. Kaya kailangan naming makuha ang statement ni Denise at Albert para marinig ang side nila. Kasi ayon sa unang nilang statement, hindi nila naabutan si Elise nung hinabol nila ito. Hindi naman talaga. Kung sino man ang witness nyo, nagsisinungaling siya. Gusto lang niyang maparatangan kami sa isang kasalanang hindi namin ginawa. Hoy, hindi magagawa ng anak kong si Denise ang binibintang ninyo. At kung totoo man ang sinasabi nyo, edi mas mabuti. Anak ko mismo ang nagbigay ng karma sa hayop niyang kapatid. Tay, wala akong alam sa sinasabi nila. Sir, maniwala kayo. Hindi totoong sinasabi ng witness niyo. Hindi talaga namin inabutan si Elise. Kailangan pa rin namin kayong kausapin at magsagawa ng investigasyon. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nalalaman ang katotohanan. Bakit ba parang pinapalabas nyo na kami yung pumatay kay Ate Elise? Wala nga kaming kasalanan eh! Naging hysterical po si Ate Denise at paulit-ulit na sinabing wala raw silang kasalanan. Pinilit namin siyang pakalmahin pero patuloy pa rin po siya sa pag-iyak at pagsigaw hanggang sa nagulat na lang kami nang makitang may dugong tumutulo sa kanyang binti. Ang anak ko! Diyos ko! Ang anak natin! Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya! Anong anak nyo? Ngayon ko nga lang nalaman na buntis itong si Denise. Tapos malalaman ko na ikaw pa ang ama ng bata. Pasensya na po. Hindi po namin gustong ilihim ito sa inyo. Naghahanap lang po kami ng tamang pagkakataon. Kung ganon, tinuhog mo pala ang dalawa kong anak. Napakahayop mo, Albert. Tama na po. Patawarin niyo po ako, Mang Ramon. Walang hiya ka. Tay, tama na! Maawa kayo! Pinagsusuntok po ni tatay si Kuya Albert at ayaw niyang magpaawat sa amin. Buti na lang at may mga pulis na tumulong sa amin at sila na rin po mismo ang tumawag ng ambulansya para madala si Ate Denise sa ospital. Bawiin mo ang sinabi mo. Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi totoo yan! Ate, wala na talaga ang bata. Nakunan ka raw kanina, sabi ng doktor. Huli na raw ang lahat nung makarating ka sa ospital. Hindi. Hindi pwede. Hindi papatay ang anak ko! Ayaw pong tumigil ni ate sa pag-iyak, Sir Jupiter. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit para kahit paano'y gumaan ang pakiramdam niya. Pero patuloy pa rin po siya sa pag-iyak. Hinanap niya po si Kuya Albert pero nung sinabi kong nasa presinto, lalo pong umiyak si ate. Bakit nangyayari sa amin to? Nawala na nga kami ng anak, kami pang pagbibintangan sa pagkamatay ni Ate Elise. Ate, kumalma ka muna. Baka kung mapano ka. Sigurado akong si Ate Elise ang may kagagawa ng lahat ng to. Ate, ano ba? Patay na si Ate Elise. Paano niya naman ito magagawa? Irespeto mo na nga ang patay. Kilala ko ang pagkatao niya. Siguro nga patay na siya. Pero bago siya namatay, pinlano niya ang lahat ng ito. Tumigil ka na.
Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi mo pa kilala ang pagkatao niya. Hindi na lang po ako nagsalita dahil ayokong makapagsabi ng kahit anong pwedeng makasakit sa damdamin ni Ate Denise. Nanatili na lang po ako sa kanyang tabi hanggang sa kumalma siya at nakatulog. Kinabukasan naman ay nakapunta na sa ospital si Kuya Albert. Wala raw sapat na ebidensya para magdiin sa kanya sa nangyaring krimen. Malaking tulong rin ang ninong niya na may malaking katungkulan sa pulisya para makalusot siya. At dahil din dito ay hindi na raw kailangang pumunta ni Ate Denise sa presinto. Aaminin kong nakahinga ako ng maluwag. Kasi maging ako ay nahihirapan ding isipin na sila ang nasa likod ng krimen. Pero isang bahagi naman po ng isip ko ang nagtatanong, paano kung sila nga ang pumatay kay Ate Elise? Ate, bakit ka naglilinis dito sa kwarto mo? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka na muna magkikilos? Magpahinga ka na lang muna. Nababagot na kasi ako eh. Wala akong magawa dito sa bahay. Ayaw niyo naman akong palabasin. Kahit dun sa lamay na nasa may sala lang natin, ayaw niyo akong papuntahin. Ayaw ni tatay. Hintayin raw muna nating humupa yung balita. Kayo kasi ni Kuya Albert ang pinagchichismisan ng mga tao mula nung nalaman nilang nabuntis ka. Ano bang pakialam natin kung ano ang sasabihin nila? Hindi naman importante sa atin ang opinion nila. Ate, kahit na. Huwag mo nalang galitin lalo si tatay. Hindi ko na nga rin alam kung anong gagawin ko. Ayaw pa rin akong kausapin ni tatay hanggang ngayon. Bigyan na lang muna natin ng panahon si tatay, ate. Hintayin muna nating humupa ang galit niya. Pero hanggang kailan? Pagod na akong nararamdaman na parang ako ang may kasalanan. Biktima lang naman ako dito. Biktima lang ako ng mga kasamaan ng kapatid natin. Mula po nung nalaman ni tatay ang tungkol sa pagbubuntis ni Ate Denise ay hindi na siya kinakausap nito. Hanggang sa mailibing si Ate Elise ay ganun pa rin si tatay. Mahigpit rin po niyang pinagbawalan si Ate Denise na lumuwas ng bahay dahil pinagchichismisan ng mga kapitbahay ang pamilya namin. Pati po ako ay hindi na rin makausap ng maayos si tatay dahil lagi siyang naglalasing. At kung hindi naman siya lasing ay nagkukulong lang siya sa kanyang kwarto. Kaya isang araw, nagdesisyon akong kausapin siya ng masinsinan upang malaman ko na ang totoo. Aaminin ko sa'yo. Hindi ko alam kung sino kina Denise at Elise ang nagsasabi ng totoo. Hindi ko alam kung sino ba talaga ang unang minahal ni Albert at kung sino sa kanilang nangagaw. Naguguluhan po ako, tay. Sa kwento ni Ate Elise, si Ate Denise ang masama. Kabaliktaran naman ang narinig ko nung kinuwento ni Ate Denise ang bersyon niya. Hindi natin alam kung alin sa dalawang kwento ang totoo. Pero isa lang ang sigurado ako. May kakaiba sa Ate Elise mo noon pa man. Ano pong ibig niyong sabihin? Paano siya naging kakaiba? Oo, totoo namang anak ko sa labas si Elise. Si Marieta ang kanyang ina. Kababata at dati kong kasintahan si Marieta. Minahal ko naman siya at kahit papaano ay naging masaya ako sa relasyon namin. Pero umabot sa puntong napagod na rin ako sa walang katapusan niyang pagdududa. Kung ano-ano na lang ang binibintang niya sa akin noon. Halos lahat ng babaeng papalapit sa akin ay pinagsesilosan na niya. Pati ang panahon ko sa sarili kong pamilya ay kinagagalit niya. Ang gusto kasi niya ay nasa kanya ang lahat ng buong atensyon ko. Parang obsessed po? Ganoon na nga. Kaya nagdesisyon akong hiwalayan siya. Galit na galit siya noon. Ayaw niyang pumayag. Pero ayoko na talaga eh. Lahat ng natirang pagmamahal ko sa kanya ay napalitan na ng galit. Sakto naman nakilala ko ang nanay niyo. Nagkapalagayan agad kami ng loob at nagkaroon kami ng relasyon. Kaya noon, mas lalong nagalit si Marieta. Dahil hindi niya matanggap na iba na talaga ang babaeng mahal ko. Kung wala na po talaga kayong nararamdaman kay Marieta, paano po nabuo si Ate Elise? Akala ko maayos ng lahat noon. Bigla na lang kasing nanahimik si Marieta at
hindi na kami ginugulo. Pero ilang taon pagkatapos namin ikasal ng nanay niyo, muli kaming nagkatagpo ni Marieta. At hindi ko may paliwanag kung bakit bigla akong nagkaroon ulit ng interes sa kanya. Para bang may kakaibang puwersa ang dumidikta sa akin na balikan siya. At yun na nga, nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Oo, nagtaksil ako sa inyong ina. At huli na nung nalaman kong may alam pala sa itim na kapangyarihan si Marieta. At ang totoo pa niyan, may lahing mangkukulam pala sila ng kanyang pamilya. Ano po? Ginayuma ako ni Marieta para bumalik ako sa kanya. Ang masaklap, nagbunga ang kataksilan ko at si Elise nga ang naging produkto ng pagkakasalang yon. At nang namatay si Marieta, wala akong ibang pwedeng gawin kundi dalhin sa atin si Elise. Wala na kasing ibang pwedeng mag-alaga sa kanya. Siyempre anak ko pa rin siya at hindi ko siya pwedeng pabayaan. Totoo po bang naging malupit si nanay sa kanya? Kasi base po sa investigasyon ko nung nabubuhay pa silang pareho, hindi sila ganong nag-uusap. Malayo ang loob nila sa isa't isa. Pero ni minsan ay hindi ko naman nakitang sinaktan siya ni nanay. Hindi, walang ganun nangyari. Kahit kailan naman ay hindi siya pinagmalupitan ng nanay niyo. Oo, nung unay nahirapan siyang tanggapin si Elise. Kasi naaalala niya ang kataksilan ko. Pero mabuting tao ang nanay niyo. Alam niyang walang kinalaman si Elise sa kasalanan ko. Kaya tinanggap niya ito at tinuring na parang tunay na anak na rin niya. Kung ganun, bakit? Kagaya lamang ng sinabi ko, may kakaiba sa ate Elise mo. Palagi na lang niyang iniisip na ayaw namin sa kanya. Tuwing napagsasabihan namin siya, pinaparatangan niya kaagad kami, nagalit raw kami sa kanya. Minsan ay gumagawa pa siya ng kwento na pinagbuhatin na raw namin siya ng kamay. Kahit simpleng palo, hindi nga namin magawa sa kanya. Pakiramdam kasi niya ay lagi siyang biktima. Pinapalaki niya ang lahat ng bagay. Ang sama-sama ng tingin niya sa amin. Pero kahit ganon, kailanman ay hindi naubos ang pasensya namin sa kanya. Lalo na ang nanay niyo, na lagi siyang iniintindi. Bakit po kaya ganun si ate? Marahil ay may kinalaman ng pagpapalaki ni Marieta sa kanya. O baka naman epekto ng maagang pagkawala ng kanyang ina. Hindi ko alam. Tahimik lang si Elise mula noon. Pero ramdam ko na nasa loob ang kulo niya. Pag nagagalit kasi siya, lumalabas ang pagiging bayolente niya. Sa katunayan, ilang beses rin kaming pinatawag sa eskwelahan noon dahil nanakit ng kaklase ang ate mo. Dahil po sa mga nalaman ko mula kay tatay, na-realize ko na hindi ako dapat basta-basta na lang maniwala sa mga nakukuha kong impormasyon. Magkakaibang bersyon ng kwento ang narinig ko at hindi na ako sigurado kung alin doon ang totoo. Tay, nakikiusap po ako sa inyo. Palabasin niyo na po ako ng bahay. Kailangan ko pong puntahan si Albert. Bakit bang tigas-tigas ng ulo mo? Di ba sinabi ko na sa'yo, bawal ka na makipagkita sa lalaking yon? Malubha po ang kalagayan ni Albert ngayon, Tay. Narinig ko ang usapan ng mga kapitbahay natin kanina habang naglalaba ako. Hindi na raw makabangon si Albert at puno ng mga pasat-sugat ang kanyang katawan. Na hindi raw siya makatulog ng maayos. At ang hinala nila baka kinulam raw si Albert. Kung totoo man yon, pues, dumating na siguro ang karma niya sa ginawa niya sa inyong magkapatid. Siya naman talaga ang punot dulo ng lahat ng to eh. Tinuhog niya kayong dalawa ni Elise. Kaya nga nagkandal leche-leche tong pamilya natin. Tay, maawa ka naman oh. Kailangan ko po siyang puntahan. Gusto ko po siyang alagaan. At bakit? Mapapagaling mo ba siya pag pumunta ka doon? Huwag matigas ang ulo mo, Denise. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Tapos ang usapan. Sir Jupiter, bigla ko pong naalala ang sinabi ni tatay sa akin na may lahing mangkukulam raw si Marieta. Pero imposible namang may kinalaman siya sa nangyayari kay Kuya Albert dahil wala na si Marieta.
at imposible ring may kinalaman dito si Ate Elise dahil patay na rin siya. Tay, buksan niyo ang pinto. Hindi niyo ako pwedeng ikulong dito sa kwarto. Palabasin niyo po ako! Mas mabuti nang ikulong kita dito at baka maisipan mo pang tumakas. Sinasabi ko sa'yo, Denise, walang maidudulot na maganda sa'yo ang Albert na yon. Kalimutan mo na siya. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Nagmamahalan kami ni Albert. Hindi ka makakalabas dyan sa kwarto mo hanggat hindi natatapos ang kahibangan mo. Tay, kailangan po bang umabot sa ganito? Kawawa naman po si Ate Denise. Hoy, huwag kang mangilam dito, Vincent. Ginagawa ko lang kung anong tama. Pero baka lalo lang pong lumayo ang loob ni ate sa inyo. Ang mas masaklap, baka kamuhian niya pa kayo. Matatauhan rin niyang ate mo. Hayaan mo siya. Kinagabihan po, Sir Jupiter, ay naisipan kong pumasok sa kwarto ni Ate Elise. Wala na po ang mga damit niya sa cabinet dahil pinagtatapon at sinunog na ni tatay ang mga ito. Konti na lang din po ang mga gamit na natitira sa loob. Naisipan kong maghalughog. Ang dami po kasing katanungan sa isip ko dahil isang napakalaking misteryo ang pagkatao ni Ate Elise para sa akin. Hanggang sa may nakita po akong maliit na kahon sa ilalim ng kama niya. Binuksan ko po ito at kinilambutan ako sa mga nakita ko. May nakita akong kulay itim na rosaryo at isang baliktad na crucifix. Nanlaki ang mga mata ko dahil hindi ako makapaniwalang may itinatagong ganon si ate. Bakit may mga ganitong gamit si ate? Satanista ba siya? May nakita po akong isang maliit na libro. Kulay itim po ito na naglalaman ng mga orasyon sa wikang Latin. Wala po akong naintindihan sa mga nabasa ko pero kinilambutan pa rin ako. Kaya sinara ko na ito agad. Hanggang sa may nakuha akong isang luma at makapal na notebook. Inaalikabok na po ito at lukot-lukot na. Kinuha ko po ang notebook at dito ko na lamang diary pala ito ni Ate Elise. Sir Jupiter, nabuhayan ako ng pag-asa dahil alam kong ito na ang susi sa lahat ng mga sikreto ni Ate. Teka, hindi lang to basta diary ah. Lahat ng laman nito ay sulat ni ate para sa kanyang ina. Naupo ako sa kama at isa-isang binasa ang mga nakasulat sa notebook. Sir Jupiter, nagulantang po ako sa aking mga nabasa. Halos hindi po ako makapaniwala. Totoo nga na hindi ko pa lubusang kilala si Ate Elise. Ang mga nabasa ko sa diary niya ang nagpatunay na hindi ko nga siya pwedeng pagkatiwalaan. Mahal kong inay, ang bilis ng panahon, dalaga na ako. Parang kailan lang nung iniwan niyo ako at hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang sakit ng inyong pagkawala. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko nakakalimutan ang lahat ng itinuro niyo sa akin. Bawat pamamaraan at bawat orasyon ay daladala ko sa aking pagdadalaga. At kailanman ay hindi ko rin po kinalimutan ang ating misyon. Ipinapangako ko po, inay, sisirain kong pamilya nila. Ipaparamdam ko sa kanila ang sakit na naramdaman nyo nung iniwan kayo ni Itay. Hindi ko rin maintindihan kung bakit kayo pinagpalit ni tatay para sa Almira na yon. Di hamak naman na mas mapagmahal kayo sa babaeng yon. Nagpabait-baitan lang naman siya sa akin. Pero alam kong ayaw niya naman talaga sa akin eh. Santa-santita ang babaeng yon at kahit kailan ay hindi ko siya ituturing na ina. Minsan po, pag nakikita kong tulog si Nanay Almira, naiisip kong sakalin siya at lunurin gamit ang unan. Ang saya sigurong pakinggan ang kanyang paghihingalo. Tsaka kung magagala kayo pag naputulan ng hininga ang malanding babaeng pinalit ni tatay sa inyo. Pero hindi pa ho ito ang tamang panahon, Nay. Maghintay lang po kayo. Kasasaan ba't maisasagawa ko rin ang mga plano natin?
Hindi po ako lubos na makapaniwala na masasabi ni Ate Elise ang mga bagay na yon. Ibang-iba siya sa ate na nakilala ko. Parang hindi ko na siya kilala habang binabasa ko ang diary niya. Gayunpaman itinuloy ko po ang pagbabasa. Mahal kong inay, patawarin niyo po ako. Alam kong galit kayo sa akin ngayon, pero hindi ko po kayang diktahan ang aking nararamdaman. Mahal ko po si Albert at siya ang kauna-unahang lalaking nagparamdam sa akin na espesyal ako. Nagmamahalan po kaming dalawa at dahil sa pagmamahal na to, hindi ko na po matutupad ang pangako ko sa inyo. Naisip ko na pong itapon ang lahat ng galit at puot sa puso ko. Gusto ko na pong mamuhay ng masaya at mapayapa. Si Albert po ang nagligtas sa akin mula sa isang madilim na buhay, kaya gagawin ko po ang lahat upang manatiling positibo ang aming pagsasama. Sana po'y maintindihan niyo ko. Patawarin niyo po ko, inay. Mahal na mahal ko rin po ang mga kapatid kong sina Denise at Vincent. At hindi ako papayag na mahirapan sila sa buhay, kaya mabigat man sa loob kong iwan ang aking nobyo, pinili ko pa rin tanggapin ang trabahong inalok sa akin dito sa Japan. Sir Jupiter, dito ko na po nalaman ang lahat ng mga sakripisyo ni ate para sa pamilya namin. At talagang nadurog po ang puso ko sa sunod kong nabasa. Inay, totoo pala talagang may mga taong walang konsensya at hindi natatakot sa kaarma. Hayop ang amo kong Hapon, pinagsamantalahan niya ako. Binaboy niya ang pagkababae ko. Ni hindi man lang siya nagdalawang isip. Ilang beses ako nagmakaawa pero hindi niya ako pinakinggan. Kinamumuhian ko po siya, inay. Pero dahil sobrang dumi na po ng tingin ko sa aking sarili, tinanggap ko po ang alok ng kaibigan kong isa ring Pinoy. Nagtrabaho po ako bilang isang Japayuki upang kumita ng mas malaking pera. Wala na po akong pakialam sa sarili ko. Bahala na kung anong mangyari sa akin. Kahit nung nabuntis ako ng isa sa mga regular customers ko, wala pa rin akong pakialam. Sinamahan niya ako sa isang aborsyonista para ipalaglag ang bata. Pero hindi ako nakaramdam ng kahit konting takot o pag-aalangan. Inay, ano po bang nangyayari sa akin? Tila hindi ko nakilala ang aking sarili. Ito na po ba ang impyerno? Nanginginig po ang mga kamay ko habang nagbabasa at napansin kong nabasa na rin pala ang diary dahil sa pagpatak ng aking luha. Durog na durog ang puso ko nung nalaman ko ang hirap na pinagdaanan ni Ate Elise sa ibang bansa. Wala man lang kaming kaalam-alam sa mga masasamang nangyari sa kanya doon. Mahal kong inay, sa araw na ito, muli kong niyayakap ang itim na kapangyarihang ipinamana ninyo sa akin. Patawad po kung lumihis ako ng landas. Umasa po kasi ako na pwede akong magkaroon ng normal na buhay. Pero, imposible pala. Dahil ito na talaga ang nakatadhana sa akin. Pagkatapos kong magsakripisyo, nalaman kong pinagtataksilan pala ako ni na Albert at Denise. Habang hirap na hirap ako sa buhay ko sa Japan, palihim pala silang nagpapakasarap ng hindi iniisip ko anong mararamdaman ko. Kaya nakapagdesisyon na po ako, inay. Hindi ko itutuloy ang kasal. Pagpapayarin ko sila. Buo na ang plano sa utak ko. Gagawin kong miserable ang buhay nila. Ang karma mismong kakatok sa kanilang mga pintuan. Sir Jupiter, hindi pa po ako nakaka-recover sa mga nabasa ko sa diary nang makarinig ako ng isang malakas na sigaw. Nabitiwan ko po ang diary ni Ate Elise at tumakbo ako palabas ng kwarto. Tay, si Ate Denise, bakit siya sumisigaw? Hindi ko alam. Halika, puntahan natin. Ate Denise, anong nangyari? Diyos ko! Si Elise ba yan? Wala akong kasalanan. Tay, maniwala
Maniwala po kayo sa akin. Wala akong kasalanan. Nanlaki po ang mga mata ko nang makitang nakahandusay sa sahig si Ate Elise. Nakasuot pa po siya ng wedding gown, duguan at may nakasaksak pang kutsilyo sa kanyang tiyan. Dilat po ang mga mata ni Ate Elise habang nakatingin sa direksyon namin. Samantala nanginginig naman po ang buong katawan ni Ate Denise at walang tigil siya sa pag-iyak. Hindi ko siya pinatay. Hindi ko siya pinatay. Wala akong kasalanan. Paanong? Sino yung bangkay sa ilog? Sino yung pinaglamayan at inilibing natin? Nilaloko na naman tayo ni Ate Elise. Minanipulan niya tayo. Demonyo talaga siya. Naguguluhan ako. Paanong napunta si Elise dito? Nilibing na natin siya, di ba? Hinintay po namin kumalma ng konti si Ate Denise at ipinakwento namin sa kanya ang buong pangyayari. Sir Jupiter, akala ko nakakagulantang na ang mga nabasa ko sa diary. Pero mas lalo pa po akong nagulat sa mga sinabi ni Ate Denise. Natutulog raw siya noon nang magising sa isang ingay. Pagdilat raw ng kanyang mga mata, nagulat siya nang may nakitang babaeng nakasuot ng wedding gown. Nakaupo raw ito kaharap ng vanity mirror at tila nag-aayos ng sarili. Sino ka? Ang bilis mo naman akong kinalimutan. Ate Elise? Buti naman at naaalala mo pa ako. Paanong patay ka na? Tuwang-tuwa ka siguro nung namatay ako. Hindi. Mula pa lang nung nag-runaway bride ako, tumatalon ka na siguro sa tuha. Hindi yan totoo. Pero hindi na mahalaga yon. Gusto lang naman kitang dalawin. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Pinlano mo ba ang lahat ng ito? Dinalaw lang kita para ipaalam sa'yo na wala na ang lalaking mahal mo. Ano? Patay na si Albert. Hindi totoo yan! Sayang naman. Inagaw mo pa siya sa akin, mamamatay lang pala siya. Hayop ka! Hayop ka! Anong ginawa mo kay Albert? Ikaw bang nagpakulam sa kanya? Nagpakulam? Masyado mo naman yata akong minamaliit. Hindi ko siya pinakulam. Dahil ako mismo ang kumulam sa kanya. Oh, ba't parang gulat na gulat ka? Sabagay, hindi rin kita masisisi. Wala ni isa sa pamilya natin ang nakakaalam ng tunay kong pagkatao. Demonyo ka! Demonyo ka! Tama ka, demonyo nga ako. At ang demonyong to ang magbibigay ng karma sa inyo. Sa sobrang galit ay tumayo raw si Ate Denise at susugurin sana ito, pero natigilan siya nang tumayo si Ate Elise at may inilabas na kutsilyo. Bakit ka may dalang kutsilyo? Bitiwan mo yan! Oh, bakit biglang umurong yata ang buntot mo? Kanina ang tapang-tapang mo, tapos ngayon, daig mo pa ang maamong tupa. Pagkatapos mong patayin si Albert, ako naman ang isusunod mo? Magaling! Matalino ka nga, Denise. At nalaman mo agad ang balak ko. Pero hindi gaya ng ginawa ko kay Albert. Hindi ako gagamit ng itim na kapangyarihan sa pagpatay ko sa'yo. Alam mo kung bakit? Dahil gusto kong patayin ka. Gamit ang sarili kong lakas. Naririnig mo ba ang sarili mo? Halimaw ka, ate! Halimaw ka! Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Pero sa gabing to, tatapusin ko na ang matagal ko nang dapat na tinapos. Paano ka nagkaganito? Hindi ito ang ate na nakilala namin. Paano ka naging ganito kasama? Ganito na talaga ako noon pa man.
Medyo lumihis lang ako ng landas dahil akala ko may pag-asa pa akong magbago. Pero dahil sa'yo at sa katrayduran mo, napagtanto ko na ito talaga ang buhay na nakatadhana para sa akin. Hindi ate, hindi ka masamang tao. Nung minahal ako ni Albert, tinalikuran ko ang ganitong klaseng buhay. Oo, ginayuma ko siya. Gumamit ako ng itim na kapangyarihan upang makuha ang tanging lalaking minahal ko. Pero dahil sa ginawa ko, pansamantala kong tinalikuran ang pangako ko sa aking inay na sirain ang pamilya niyo. Sabi ko sa sarili ko noon, di bali na. Ang importante, masaya at payapa na ang buhay ko. Biruin mo, nagpakahirap pa ako sa ibang bansa para sa inyo. Ang tanga-tanga ko. Tapos pagka-uwi ko, malalaman ko lang pala na pinagtataksilan niyo ako ng lalaking pakakasalan ko. Nagmamahalan kami. Totoong pagmamahalan. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ko kinailangan gumamit ng itim na kapangyarihan para mahalin ako ni Albert. Paano ba yan? Wala na siya ngayon. Kaya wala na ring silbi kung pag-aawayan pa natin siya. Pero huwag ka mag-alala, pinapaubaya ko na si Albert sa'yo. Kaya nga gusto kitang patayin eh. Para magkasama na kayo sa kabilang buhay. Gusto kong sabay na masusunog ang kaluluwa niyo sa impyerno. Babaliw ka na! Hindi ko naman talaga planong kulamin si Albert eh. Yung bangkay na natagpuan sa ilog, yung inakala niyong ako? Ibang babae yun. Ginamit ko lang para linlangin kayo. Kasi ang plano ko, kayong dalawa ni Albert ang madiin sa pagkamatay ko. Pero dahil masyadong tuso ang lalaking yun at nagawa pang ilusot kayong dalawa sa patibong ko, nagbago tuloy ang ihip ng hangin. Hayop ka! Sinasabi ko na nga ba eh! Kaya pala ang sama ng kutob ko nung una pa lang. Planado mo pala talaga ang lahat ng nangyari. Siyempre naman. Anong akala mo? Basta na lang ako uurong sa kasal, mananahimik, at hahayaan kayong maging masaya? Baliw nga siguro ako pero hindi ako tanga. Lahat ng utang ay kailangang pagbayaran. Ibig sabihin, hindi ako namalikmata noon sa sementeryo. Ikaw yung nakita ko sa libing ni nanay. Oo. Ako nga yun. Muntik mo pa nga akong mahuli. Buti na lang, mabilis akong kumilos. Pero aaminin ko, medyo kinabahan ako nun. Akala ko kasi masisira ng mga plano ko. Hindi na dapat ako pupunta doon. Pero syempre, kailangan kong masaksihan ang paglibing sa walang kwenta niyong ina. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya nun. Walang hiya ka! Sa sobrang galit ni Ate Denise ay hindi na raw siya nagdalawang isip na sugurin ito. Bigla ay parang nawala raw ang lahat ng takot sa kanyang sistema at napalitan ng galit. Inilabas raw muli ni Ate Elise ang kutsilyo pero hinawakan rin daw ito ni Ate Denise hanggang sa pinag-agawan na nila ang patalim. Ikaw ang dapat na mamatay! Ikaw ang dapat na masunog sa impyerno! Sige, tingnan natin kung kaya mo. Pinatay mo si Albert! Niloko mo kami! Sinira mo ang pamilya namin! Nangyari lang ang dapat na mangyari. Pinagbayad ko lang kayo sa mga atraso nyo. May atraso ka rin sa amin! Kaya dapat lang na magbayad ka rin! Mamamatay ka na! Hindi mo nga talaga ako kilala. Hindi mo pa alam ang takbo ng utak ko. Demonyo ka, Ate Elise! Hindi ka magtatagumpay! Papatayin kita! Diyos ko! Laking gulat daw po niya nang si Ate Elise mismo ang sumaksak sa sarili nito. Nag-aagawan pa rin daw sila nun sa kutsilyo nang biglang itinulak nito ang kanyang kamay pagkatapos ay biglang bumitiw. Umagos ang napakaraming dugo sa tiyan ni Ate Elise
pero nagawa pa rin daw nitong ngumisi na parang isang demonyo. Anong ginawa mo? Ako dapat ang magtanong yan sa'yo. Anong ginawa mo? Ikaw ang sumaksak sa sarili mo. Hindi, Denise. Ikaw ang pumatay sa akin. Hindi ko siya pinatay. Hindi ko siya pinatay. Maniwala kayo sa akin. Kumalma ka muna, anak. Oo, nagalit ako sa kanya. Pero wala akong intensyong patayin siya. Hindi ko magagawa yun. Hindi ako masamang tao. Hindi ako mamamatay tao kagaya niya. Tay, anong gagawin natin? Nakabulagta sa sahig ang bangkay ni Ate Elise. Paano kung... Tulungan niyo ako. Pakiusap, hindi ako pwedeng makulong. Sinadya ni Ate Elise ang lahat ng ito. Sinadya niyang saksakin ang sarili niya para idiin ako sa pagkamatay niya. Gusto niyang sirain ang buhay ko at hindi ko siya pwedeng hayaang magtagumpay. Tay, Vincent, tulungan niyo ako. Kilala niyo naman ako, hindi ba? Alam niyong hindi ko magagawa ang bagay na to. Tay, pag may nakakita nito, pag nalaman to ng ibang tao, tsaka kung makukulong si ate. Walang makakaalam nito. Ililihim natin ang nangyari. Total naman, ang alam ng mga tao ay matagal nang patay si Elise. Pinaglamayan at nilibing pa natin siya. Kaya walang makakaalam ng totoong nangyari. Tay, Tumigil ka na sa pag-iyak, Denise. Hindi ka makukulong. Pero kailangan mong tatagan ang iyong sarili. Hindi ito ang tamang panahon para maging mahina. Opo, Itay. Salamat po. Dadalhin natin sa likod bahay ang katawan ng ate nyo. Doon natin siya ililibing. Magdahan-dahan kayo, maliwanag. At hanggat maaari, huwag kayong gagawa ng ingay. Walang pwedeng makarinig o makakita sa atin. Opo. Bilis na. Tulungan niyo akong buhatin ang bangkay ni Elise. Tay, sigurado po ba kayo sa ginagawa natin? Malito eh. Mas mabuti na to kaysa naman makulong ang ate Denise mo. Isa pa, kasalanan naman talaga ni Elise ang lahat ng ito. Pero tay, Ano ba, Vince? Ako ang buo mong kapatid. Ako dapat ang kinakampihan mo, tinutulungan mo. Mas gusto mo bang makita ako mabulok sa kulungan? hindi naman sa ganun ate. Yun naman pala eh. Kunin mo na yung pala, tulungan mo kami magbungkal ng lupa dito. Kailangan na nating mailibing si ate bago pa may makakita sa atin. Bagaman nagdadalawang isip, wala na po akong nagawa kundi ang sumunod sa gusto nila tatay. Sir Jupiter, sobrang bigat po ng loob ko habang nililibing namin ang bangkay ni Ate Elise. Pagkatapos ay kaagad na kaming pumasok ulit sa bahay. At ang sabi ni tatay, ibabaon na raw namin sa limot ang lahat ng nangyari. Hinding-hindi na raw namin pag-uusapan si Ate Elise. Ito nga po mismo ang ginawa namin. Pero napansin ko po ang pagbabago ni Ate Denise. Lagi po siyang tahimik at madalas ay tulala. Naisip ko po na baka nagkaroon siya ng depression dahil sa mga nangyari. Pero isang gabi, nakita ko po siyang nasa likod bahay. Nakatayo sa harap ng pinaglibingan namin kay Ate Elise. At ang sunod na nangyari, ang mas nagpagulantang sa akin. Walang hiya ka talaga, Ate Elise. Patay ka na nga pero hanggang ngayon, ayaw mo pa rin akong patahimikin. Tigilan mo ng pagpaparamdam mo sa akin. Pati sa panaginip, ayaw mo akong tigilan. Sa tingin mo natatakot ako sa'yo? Hindi. Ano bang nangyayari kay Ate Denise? Totoo bang nagpaparamdam si Ate Elise sa kanya? Bakit kasi hindi mo matanggap na hindi ka nagtagumpay sa plano mo? Natalo kita. Ay,
Oo na. Inaamin ko na. Ako ang pumatay sa'yo. Sinaksak kita gamit yung kutsilyo na to. Pero dapat lang naman na mamatay ka eh. Demonyo ka. Diyos ko, may dalang kutsilyo si Ate Denise. Anong gagawin niya? Ito ang gusto mo, di ba ate? Gusto mong mamatay ako? Pwes, ibibigay ko sa'yo yung gusto mo! Ate Denise! Wag! Nakikiusap ako! Huwag mong itutuloy ang plano mo, ate! Ate Elise. Sa impyerno na tayo magtutuos! Ate! Ate! Nagdesisyon po akong hindi na sabihin kay tatay ang katotohanan. Alam ko po kasi na labis siyang masasaktan pag nalaman niyang niloko lang pala kami ni Ate Denise. Ang sinabi ko lang sa kanya ay natagpuan kong sinaksak ni Ate Denise ang kanyang sarili. Hanggang dun lang po ang alam ni tatay. At hanggang ngayon itinatago ko pa rin ang malagim na sikreto ng aming pamilya. 10 years na pong patay si tatay. May sariling pamilya na rin po ako ngayon, Sir Jupiter. Pero hanggang ngayon ay lagi ko pa rin naiisip ang nangyari sa dalawa kong ate. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Gusto ko pong magpasalamat sa inyo para sa pagkakataong ito. At salamat rin sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Naway pagpalain tayong lahat ng may kapal. Kumusta po ang lahat? Ako nga po pala si Tom. Sa totoo lang po ay isa ako sa mga pinakaunang taga-subaybay, follower at avid listener ng Kwentong Takip Silim channel dito sa YouTube mula pa noong kayo ay nag-uumpisa pa lang. Pero kahit na ganun, hindi ko po lubos maisip na darating ang araw na pati ako ay makakapagbahagi na rin ng sarili kong kwentong kababalaghan sa inyo. Siguro, dahil na rin po sa sobrang takot na nararamdaman ko ngayon kaya naisipan kong magpadala sa inyo ng sulat. Isa po akong dating call center agent na nangungupahan sa isang barangay sa Quezon City kasama ang kinakasama kong si Irene. Kaya lang po nito lamang pong October ng nakaraang taon ay naaksidente ako sa daan habang pauwi ako galing sa trabaho. Kung saan nagtamo ako ng isang malalang injury sa binti. Kinailangan ko po noong mag-leave sa trabaho ng ilang buwan para magpagaling. Pero unfortunately, naging dahilan po yun ng pagkaka-terminate ko. Hindi ko na po sasabihin kung anong company ito para na rin sa sarili kong privacy. Nang mga panahon pong yun, kulang na kulang ang perang pumapasok sa amin ni Irene dahil siya na lang ang nagtatrabaho sa aming dalawa. Tapos hindi po namin inaasahang sumabay pa ang biglaang pagbubuntis niya. Kaya naman nagdesisyon kaming lumipat sa ibang lugar na medyo malayo sa Quezon City at mangupahan sa mas maliit na apartment. Nito lamang pong taong ito. Eksakto naman pong medyo nakaka-recover na ako noon sa nangyari sa aking aksidente, kaya naman po naisipan kong mag-sideline bilang isang delivery rider doon sa lugar na nilipatan namin. Hindi ko na rin po ito papangalanan dahil hanggang ngayon ay dito pa rin kami nakatira. Sa lugar pong ito, dito ako unang nakaranas ng mga kakaibang bagay na noon naman ay hindi ko nararamdaman. Dito ko natuklasan
na hindi lang po pala basta baling buto ang tinamo ko sa aksidenteng pinagsimulan ng sunod-sunod kong kamalasan. Hoy, paring Tom. Ano, biyahe ka na rin? Oo, pre. Paalis pa lang ako. Saan na ruta mo? Diyan lang, sa may Kali 11. Ganun ba, pre? Sige, ingat ka ha. Tinanguan ko lang po noon ang kaibigan kong si PJ na isa sa mga kapwa ko rider na palagi kong nakakasalubong at nakakausap sa tinatambayan naming spot sa bayan ng syudad kung saan kami lumipat ni Irene. Mas matagal na siyang rider sa lugar na yon dahil taga doon talaga ang pamilya niya. Kaya naging close agad kami lalo't sa kanya ako nagtatanong madalas nung bago pa lang ako sa pagdi-delivery rider. Medyo nagtaka ako kung bakit parang bigla na lang siyang naging uneasy nung sagutin ko ang tanong niya. Pero ipinagkibit balikat ko na lang yun dahil hindi rin naman doon nakafocus ang isip ko. Hanggang sa tahakin ko na nga ang rutang yun. Kalye 11 po kung tawagin. Ang makipot na kalsadang ito na daan papasok sa isang medyo liblib na barangay na malayo-layo ng kaunti sa mismong bayan. Although civilized din naman yung barangay na yun dahil may mga exclusive subdivision sa loob. Napagigitnaan po ito ng 2 malalawak na rice field at marami ring nakatanim na puno sa magkabilang gilid ng kalsada. Parang yun po ang nagsisilbing lilim nito kapag mainit ang panahon, kaya napakaganda nitong daanan kapag may araw pa. Pero sa gabi, nagmimistula pong nakakatakot na daan, itong Kalye 11, dahil nga sa napakaraming nakapalibot na puno dito. Tapos wala ka namang madadaanang mga kabahayan. Sa pinakaunahan lang po kasi nito may mga establishments. Pero kung makakarating ka na sa bandang gitna ay talagang malawak na palayan lang sa likod ng mga puno at manipis lang namang talahib ang makikita mo. Pero hindi naman kasi ako matatakutin. Kaya wala lang sa akin kapag dumadaan ako sa kaling yun. Hanggang sa isang araw ay naranasan ko sa kaling yun ang isa sa maituturing kong pinaka-nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Hindi yon ang unang beses na dumaan ako sa kaling yun. Pero yun ang unang beses nakaramdam ako ng parang kakaiba. At hindi ko maipaliwanag na feeling habang papunta pa lang ako sa destinasyon ko ng gabing yun. Lalo na nang dumaan ako doon sa medyo paahong tulay kung nasaan din yung arko ng mismong barangay. Bigla na lang po kasing humangin noon ng malakas. Kasabay ng biglang paglamig ng paligid na parang nanunuot pa sa balat ko kahit na nakasuot naman ako noon ng makapal na jacket. Parang bigla naman yatang lumamig. Ang init-init naman kanina. O baka marami lang kasi talagang puno rito. Kaya malamig talaga ang simoy ng hangin.
Yun ang pinaniwala ko noong una sa sarili ko para hindi ako makaramdam ng takot. Lalo na po't sa di ko malamang dahilan ng mga sandaling yun, ay wala akong ibang kasabay na dumaan sa kaling yun. Talagang mag-isa lang ako, kaya lalo ko pang pinaharurot ng mabilis ang motorsiklo ko hanggang sa may matanaw na akong mga bahay sa wakas. Heto na po ang order nyo. Maraming salamat po, ma'am. Uy, ayos. Medyo malaki yung ibinigay na tip ni madam. Mukhang mapera. Dahil sa natanggap kong tip ay nakalimutan ko agad yung naramdaman ko kanina habang dumadaan ako sa Kali 11. Pero nung pabalik na ako ay parang bigla na naman akong kinilabutan. Patawid na ulit sana ako ng tulay. Mag-isa na naman akong dadaan doon sa nakakatakot na kaling yun. Tapos nakita kong umiindap-indap na yung mga street lights sa magkabilang gilid ng daan. Hindi ko nga alam kung nagkataon lang yun o ano, basta sobrang weird po nang nangyayari sa akin ng gabing yun. Kaya naman tuwang-tuwa ako nang maya-maya bigla akong may namataang babae sa di kalayuan. Nakatayo siya doon sa pagitan ng dalawang magkatabing puno sa ilalim ng isa sa mga umiindap-indap na street lights. Normal naman po ang itsura ng babae, kaya kampante rin ako. Naka-t-shirt siyang kulay pula yata yun, tapos naka-fitted jeans at may nakasukbit pang bag sa likod. Parang nag-aabang yata siya ng masasakyan. Mga 10:00 na kasi ng gabi noon kaya sa isip-isip ko baka kako papasok siya sa trabaho. Nako, kawawa naman tong si ate. Walang masasakyan kasi wala namang dumadaan eh. Iangkas ko kaya to. Parang medyo naawa din kasi ako talaga noon sa babae. Nakita ko sa kanya ang misis ko. Noong nasa QC pa kasi kami, malimit ko ring ihatid at sunduin si Irene sa trabaho niya tuwing night shift siya o di kaya'y nag-OT sa trabaho. Kaya palagi na lang din siyang natatakot sumakay, basta-basta. So nagminor na ako at handa ko na sanang hintuan yung babae nang may isang humaharurot namang tricycle na bigla na lang ding dumaan sa harap ko. Tapos sinigawan ako ng driver. Pare, huwag mong hihintuan. Dumire-diretso ka lang. Huwag mong pansinin yan. Yun ang sabi niya. Pero tuloy-tuloy lang siya sa mabilis na pagpapatakbo. Doon ay talagang napahinto na ako. Nawala naman yun agad sa paningin ko dahil na rin siguro sa sobrang bilis ng pagpapatakbo nung driver. Sira ulo yata yun eh. Bahala nga siya. Iaangkas ko na lang talaga tong si A. Teka, nasaan na si ate? Nandun lang yun kanina.
Medyo kinilabutan na ako noon. Bigla ba namang nawala yung babae doon sa pwesto niya kanina? Nang lingunin ko ulit yung pagitan ng dalawang puno, natakot lang ako dahil yung umiindap-indap na streetlight na lang ang nakita ko. Paandarin ko na nga sana ulit yung motorsiklo kaya lang naramdaman ko na parang biglang bumigat yung karga ko sa likod. Ginang yan. Bakit parang bumigat yata? Flat yata tong gulong ko ah. Talagang tumataas ang mga balahibo ko noon sa batok, Sir Jupiter, lalo na nung maramdaman ko na naman yung parang nanunuot na lamig ng simoy ng hangin sa balat ko. Pero tiniis ko na lang po yun hanggang sa makarating na ako ulit sa pinakambayan ng syudad at huminto ako doon sa tapat ng sarado ng bangko. Agad-agad akong bumaba ng motorsiklo para i-check sana kung naflatan nga ako ng gulong. Pero Oh, di naman flat to eh. Bakit ang bigat? Salamat sa paghinto, Tom. Ha? Sino yun? Hindi naman kasi tao yun, pre. Naku, sorry pare. Nagulat ba kita? Akala ko naman kung sino na. Ikaw yung tricycle driver kanina, di ba? Oo, pre. Ako nga pala si Edwin. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mong hihintuan. Sabi ko dumiretso ka lang. Pero hindi ka naman nakinig. Yan tuloy nahuli ka. Anong nahuli? Bakit? Sino ba yung babaeng nag-aabang ng sasakyan kanina? Si Eloisa yun. Yung babaeng na hit and run dati dyan. Malapit sa may arko ng barangay. Bago makalampas ng Kali 11. Ano? Na-hit and run? Oo, pre. Simula nang mamatay kasi siya dun sa daang yun. Palagi na siyang nakikitang nagmumulto dun sa daan. Pumapara ng mga dumadaang sasakyan. Kaya nga sabi ko, huwag mong hintuan eh. Nahuli ka tuloy. Nahuli? Parang nahuli, pre. Parang Tom? Uy, parang PJ, ikaw pala. Pre, sino kausap mo dyan? Ha? Etong si Ed. Ala, nasaan na nagpunta yun? Sinong hinahanap mo? Nakita kasi kitang nagsasalita mag-isa dyan, pre. Ha? Anong mag-isa? May kausap ako kanina, pre. Si Edwin, yung tricycle driver na sumita sa akin kanina. Yung may nunal siyang balaki sa gilid ng ilong, pre. Yung parang kay Nora Honor. Baka kilala mo. Basta. Siya yung nagsabing huwag ko daw hintuan yung babaeng namamara ng dumadaang sasakyan doon sa Kali 11. Abay, multo pala yun, pre. Sino? Si Eloisa? Oo, yun nga. Kakakilala mo? Ibig sabihin, totoo pala yung sinasabi sa akin ni Edwin? Pre, kilala ko rin si Edwin. Kabarangay ko kasi siya. Pero imposible siya yung kausap mo kanina. Kung iisang Edwin nga yung tinutukoy natin. Ha? Bakit naman? Kasi ngayon yung huling lamay niya, pare. Mahigit 1 linggo na rin kasing patay si Edwin, paren Tom. Dahil na-aksidente siya doon sa tulay makalampas ng Kali 11. Ano? Huwag ka namang manakot ng ganyan, pre. Hindi naman kita tinatakot, pare. Ang totoo kasi niyan, pre, si Edwin ang pinagbibintangan na kasagasa nun kay Eloisa. Yun daw yung unang sinabi ng pasahirong sakay ni Edwin ng gabing yun sa tricycle niya. Kaso, hindi na patunayan dahil bigla na lang umalis dito sa lugar na to yung witness. Nag-abroad. Baka naman ibang Edwin ang tinutukoy mo, pre. Kung gusto mo, pare, sumama ka sa barangay namin. Nasa buka na lang yung bahay ni na Edwin kung saan siya nakaburol.
Nang alukin po ako ni PJ na sumama sa kanila ay hindi po agad ako nakasagot, Sir Jupiter. May part sa akin na gusto kong malaman kung iisang Edwin lang ba ang tinutukoy namin. Pero may part din sa akin na parang natatakot akong malamang totoo nga yun. Pero sa huli ay sumama rin naman po ako dahil hindi rin naman ako matatahimik. Nasa bukana pa lang kami ng bahay na tinutukoy ni PJ ay pinagpawisan na ako ng malamig. Nakatanaw ako sa bakuran ng namayapa kung saan kitang-kita ko yung mga taong nakikipaglamay sa kanila. Doon sa kanilang nakabukas na gate, nakita ko ring nakasabit ang isang malaking banner ng funeral service kung saan nakalagay ang malaking litrato ng mukha ng lalaking kausap ko lang kanina tungkol kay Eloisa. Si Edwin. Siya nga. Uy pare, parang nanigas ka na yata dyan ah. Kasi nakikita ko na naman si Edwin. Nakatayo siya dun sa tabi ng kabaong niya. Ano? Pagkasabi ko noon ay inaya na ulit ako ni PJ pabalik sa bayan. Sabi niya kahit daw kasi siya ay kinikilabutan sa mga nakikita at nararamdaman ko. Paano ko raw nakakausap yung mga kaluluwang yun? Ang kaso, hindi ko rin alam ang isasagot. Dahil buong buhay ko ay noon ko lang din naman naranasan ang ganon. Ewan ko ba pre, simula nang maaksidente ako, pakiramdam ko, para talagang may naging kakaiba sa akin eh. Oo nga pala. Nabanggit mong naaksidente ka nun, di ba? Hindi kaya dahil sa nangyaring aksidente sa'yo, nabuksan ng hindi sinasadya yung third eye mo? Ewan ko nga pre. Mas mabuti pa siguro. Uwi na lang muna ako. Teka lang pre. Baka pwedeng samahan mo muna ulit ako. Ha? Saan na naman yan pre? Natatakot na ako ah. Huwag mo na akong dadalhin ulit sa kung saang burol. Hindi pre. Balik lang tayo sa Kali 11. May naiwanan kasi ako dun eh. Kahit na medyo kinakabahan pa ako noon, Sir Jupiter, minabuti ko na lang nasamahan si PJ pabalik sa Kali 11. Baka kasi ako natatakot din siyang magpunta doon. Oh, bakit dito tayo huminto sa may talahib? Anong naiwan mo rito? Ang totoo pare, wala naman ako naiwan dito eh. Gusto ko lang sana tumawag ka ng ambulansya. Ambulansya? Bakit ako tatawag ng ambulansya pare? Na-aksidente rin ako kanina pre. Nahulog ako sa may tulay. Ayun yung katawan ko. Tulungan mo ako. Ganun na lang po ang panlalaki ng mga mata ko nang makita kong lumulutang nga sa tubig ng ilog yung katawan ni PJ. Bigla na lang talaga akong tinayuan ng mga balahibo pagkatapos ay dali-dali kong in-start ang motorsiklo ko bago ko yun pinaharurot papunta sa bayan. Sobrang lapit lang naman ng ospital sa pinanggalingan ko kaya wala pang 5 minuto ay nakarating na ako doon at sinabi ko na lang na nadaanan kong aksidente yung kasamahan ko. Dahil po doon ay mabilis na kumilos ang ambulansya at agad nang pinuntahan ang katawan ni PJ.
Pagkatapos po nun, umuwi ako sa apartment na inuupahan namin ni Irene na takot at litong-lito sa nangyayari. Irene! Irene, buksan mo tong pinto! Love? Wait lang, nandyan na. Love naman, bakit naman nagmamadali kang buksan ko tong pintuan? Alam mo namang medyo hirap na akong maglakad ng mabilis ngayon dahil kay baby eh. Sorry, love. Halika, pasok na tayo sa loob. Teka nga, Tommy. Bakit ba parang hindi ka yata mapakali dyan? Natatay ka ba o binabalisaw-saw? Hindi. Huwag mo akong intindihin. Ayos lang ako. Halika na. Tulog na tayo sa kwarto. Anong huwag kang intindihin? Nanginginig ka. Ano bang nangyayari sa'yo, Tommy? May problema ka ba? Irene, nababaliw na yata ako. Ano? Ano bang... Di ba sabi mo sa akin noon, manggagamot yung kapatid ng lola mo sa Bicol? Oh, ano namang kinalaman nun sa inaakto mo ngayon? Love, marunong ba siyang magsara ng third eye? Bakit mo tinatanong sa akin yan, Tommy? Love, parang nakakakita yata ako ng mga kaluluwa. Paano? Ano bang ibig mong sabihin? Bukas ang third eye mo? Love, hindi na naisasara yan. Ang sabi sa akin ng kapatid ng lola ko noon, once na nabuksan daw ang ikatlong mata ng isang tao o yung tinatawag na sixth sense, sa kung anumang dahilan, hindi na to kailanman maisasara pa. Nang gabing yun na ikinwento ko po kay Irene ang lahat ng nangyari sa akin sa Kali 11. O mas tama bang tawagin ko yun bilang kalye ng kamatayan? Hindi naman po ako hinusgahan ni Irene. Dahil nga ayon na rin sa kwento niya sa akin ay naniniwala daw siya sa mga ganun dahil sa kamag-anak nilang manggagamot sa Bicol. Sinabi niya rin sa akin na posibleng araw na dahil sa nangyaring aksidente sa akin noon, kaya nabuksan ang third eye ko. Tuloy na tulog akong nakapulupot sa kanya ng gabing yun. Nakakahiya mang aminin, pero talagang natatakot ako. Paano ko kaya kakayaning mabuhay ng ganito hanggang sa pagtanda namin? Kinabukasan, nagising po ako sa malakas na pagre-ring ng cellphone ko. 7:00 pa lang nung umaga noon, kaya sa sobrang antok ko ay isang mata ko lang ang nagawa kong buksan para silipin kung sino ba yung istorbong tumatawag sa akin. Medyo nanlaki pa ang mata ko nang mabasa ko sa screen ng cellphone ko ang pangalan ng caller. Si PJ. Parang Tom. Hello? Pare, huwag mo na akong buluhin. Sinunod ko naman ang gusto mo, di ba? Tumawag ako ng ambulansya kagabi para puntahan ka nila. Pare, huwag kang mag-alala. Buhay ako. Maraming salamat sa'yo, pare, ha? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo akong lokohin, PJ. Nakita ko ang kaluluwa mo kagabi. Hindi ko na rin alam kung paano nangyari yon, pare, pero hindi kita niloloko. Buhay ako. Ang totoo, nung nagising ako, ikaw agad yung hinahanap ko, pare. Kasi dahil sa'yo at sa bagong tuklas na abilidad mong yan, natulungan mo ako bago pa tuluyang malagutan ng hininga yung katawan ko. Dahil sa pagkalunod nung mahulog ako dun sa ilog,
Nawalan kasi ako ng malay nun dahil tumama sa bato yung ulo ko eh. Basta maraming salamat sa iyo, pre ah. Salamat sa pangalawang buhay. Salamat sa Diyos. Halos hindi na ako makapaniwala sa nangyari, Sir Jupiter. Siguro kung ibang taong nakaranas nito at nagkwento sa akin ng nangyari sa kanya, baka tawanan ko lang dahil talagang parang napaka-imposible nito. Wala po akong ideya kung paano kong nakausap ang kaluluwa ni PJ, gayong buhay pa pala siya ng mga sandaling yun. Samantala, yung mga kaluluwa naman po ni na Eloisa at Edwin na nakita ko rin ng gabing yun, ay minabuti ko na lang na ipagdasal. Nag-imbita rin ho kaming dalawa ni PJ ng pari para lang bindisyonan at i-bless yung Kali 11. Simula po noon ay hindi naman na nahinto ang pagpaparamdam sa akin ng mga random spirits na gumagala-gala sa mga lugar na pinupuntahan ko. Pero ngayon ay medyo alam ko na kung paano ko malalaman ang pagkakaiba ng isang tunay na buhay na tao sa mga kaluluwa lang. Ilang buwan pa lang naman po mula nang mag-gain ko ang ability na ito. Kaya hanggang ngayon ay nangangapa pa rin ako. Mabuti na lang po talaga at palaging nandyan si Irene na nakaalalay sa akin kahit na medyo hirap na rin siya ngayon sa pagbubuntis niya dahil kabuwanan na niya sa susunod na buwan. Hindi ko alam kung magiging nakakatakot ba ang kwentong ito para sa mga masusugid ng taga-subaybay ng kwentong takip silim. Pero sana po ay nagustuhan pa rin ninyo ang pagbabahagi ko ng unang experience ko noong malaman kong dahil sa aksidente ay nabuksan pala ang third eye ko. Ako po ulit si Tom. Lubos na gumagalang sa inyo at sa buong Kwentong Takip Silim Team.